Hey mga bros, so mga brods, Coach Yeng Guiao. Siya na nga ba talaga ang magbabago ng San Miguel Beermen dahil bali-balit at ayon din sa reports natin na ito pong SMB. Hindi lang pala roster ang kanilang gagalawin kundi pati na rin yung coaching staff. Yes, dahil kahit anong lakas pa daw na binigay ni Boss Al dito sa SMB, mapa superstar man yan, mapa role player dito sa SMB, lahat binigay na sa lineup nila. Pero ano nangyayari mga brods, hindi pa rin sila nananalo ng maayos. Yes, kahit nga binalik na si Coach Leo Austria, mga kabrods, kahit kinuha na yung Wami Chongson at yung Andreas Cahilig, alang-alang lang, mapalakas talaga ito pong SMB. Pero ano nangyari? Parang namalas pa dahil ginalaw pa nga yung Romeo and Vic Manuel dyan. Tapos yun, nalaglag pa ngayong season, ngayong Commissioner's Cup with an early exit. Sabi nga nila, ang aga nagburakay ng Beermen. So ito mga kabrods, Coach Yeng Guiao. Alam naman natin na ito pong Rain or Shine Elasto Painters na hawak niya ay ngayong nakikipagbakbakan dito po sa semifinals against TNT Tropang Giga. Nakaisa nga yung Rain or Shine last game nila against TNT Tropang Giga. So alam naman natin na malakas talaga ito pong Ross na ito dahil nga pinalakas talaga ito ni Coach Yeng Guiao. Ang place kasi nito po ni Coach Yeng, run and gun. Di ba nga yan nga yung kanyang secret ingredient para nga matalo ito pong Beermen, kung saan tinatalo niya ang SMB with the run and gun play mga kabrods. Dahil syempre kapag sinabayan mo ito pong SMB sa mga slow plays, lalo na kapag maganda yung structure ng play ng SMB, mahihirapan kang manalo dito. Pero pag ito ay binilisan mo yung laro, fast break kung fast break agad, mga kabrods, dito matatalo ang SMB. Kaya yan ang kinaganda ni Coach Yeng Guiao dahil alam niya kung paano talunin yung isang koponan. Kaya ito gustong subukan at offeran ng Beermen, ito pong si Coach Yeng, malay natin, ito pong Beermen mapalakas pa niya lalo. Ang Rain or Shine nga, hindi naman ganun kalakasan ng lineup neto. Pero kapag si Coach Yeng Guiao ang naghawak dyan, tignan nyo naman mga kabrods, talagang may paglalagyan ng Rain or Shine. Hanggang semis nga, na nakakapanalo pa rin against TNT Tropang Giga. So yan ang maganda kay Coach Yeng dahil kahit anong lineup pa neto, naipapalakas niya yung team na yun. How much more kung ang San Miguel Beermen na malakas na yung lineup, coach na lang ang kailangan, mga kabrods, mas lalo na. Ito pong si Coach Leo Austria nga, binalik ng SMB pero hindi na yung Coach Leo Austria na nakikita natin dati, mga kabrods, dahil naguluhan na nga ito pong mga players ng SMB sa kanya. Kaya ito yung nagresulta ng maagang burakay ng Beermen. Well, etong si Coach Yeng Guiao, makikita mo kasi kay Coach Yeng, determinado na itong manalo. Yung mga pagmumura na ito mga kabrods, talagang makikita mo yung rason na yun dahil yung mindset ni Coach Yeng ay panalo talaga mga kabrods. Seryosong seryoso si Coach Yeng. Hindi ito katulad ng mga ibang coach na palatawa-tawa lang, okay lang yan, sige, bawi na lang. Kay Coach Yeng Guiao mga brods, hindi, mapapamura ka talaga dito. Kahit star player ka man dyan, mumurahin ka talaga ni Coach Yeng dahil gusto niya yung maayos na plays, yung nasusundan yung play niya mga kabrods at manalo every game. Yan yung mindset ni Coach Yeng Guiao. Kaya yan ang maganda kung ang Beermen ang mahahawakan niya dahil seryoso si Coach Yeng Guiao at alam mo naman natin na malakas yung lineup ng SMB. Mga kabrods, yung offer na ito, hindi pa natin alam kung magkano. Sabi nga sa mga reports and rumors natin, tataasan talaga ng SMB na ito dahil syempre Coach Yeng Guiao na yan, di rin naman basta-basta na coach ito mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, sa lahat po ng mga Beermen fans, sa tingin nyo ba ay babagay ang isang Coach Yeng Guiao na hawakan ito pong super studded lineup ng SMB next season? Kaya komento mo lang mo dyan mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Alam ko nga na talong Ginebra sa Game 1 against TNT Tropang Giga. Well, dismayado talagang Ginebra. Ito mga kabrods, nakikita nila yung kakulangan sa ilalim. Ito mga kabrods, may reports and rumors tayo na ito po palang si Christian Stanhoringer. Yes, ito nga po yung gusto nilang hugutin ngayong finals mga kabrods. Ito ay medyo malabo dahil syempre alam naman natin na sa Terra Firma GP ito, hindi pa nga ito nabalik, diba mga kabrods? Knowing na may kailangan pa siyang tapusing kontrata doon. And eto, kaka-retire lang ni Christian Stanhoringer pero hindi nga natuloy yun dahil nga sa sinabi ko kanina na under contract pa siya ng Jeep mga kabrods. Kaya ito,
si Christian Stonehordinger gustong ibalik pala ng Barangay Ginebra San Miguel. Yes, ang 6'8" Phil German na dating nakapagkampiyon sa Ginebra ng isang beses at isang beses din na nag-best player of the conference sa Ginebra. Alam din naman natin yung kakayahan ng isang Stonehordinger. I mean, 2 beses pala nagkampiyon, 2021 Governors and 2022 to 2023 Commissioners Cup season, mga kabrod. Si Stan, biruin yan, 2 beses na nagkampiyon sa Ginebra at alam na niya ito pong sistema ni Coach Tim Cone. Nakita nyo naman, mga kabrods, yung laban ng Ginebra nung kamakailan lang sa MOA Arena sa Game 1 ng Finals ng TNT. Kitang-kita nyo, nahirap din talaga doon si Japet Aguilar. Masing nga si Malonzo na naasahan din sa ilalim, and Gray, wala, mga kabrods, hindi man lang nakapag-double digit, mga kabrods. Kaya iba pa rin, meron kang bulldozer sa ilalim. Syempre, alam nyo ba na ito pong si C-Stand ay nag-average at isa rin ito sa mga top scorer ng Ginebra bago ito i-trade sa Terra Firma Jeep kay Isaac Go. Kaya ngayon, nanghihinayang ngayon ang Barangay Ginebra San Miguel na kung sakaling si C-Stand ay pumayag dito na bumalik ulit sa Ginebra, ay syempre hindi na nila papakawalan ito, dahil alam din natin yung isang worth ng isang Christian Stonehordinger. Kaya nga, di ba, ang daming offer kay C-Stand ngayon. Ewan ko nga ba't hindi niya tinatanggap yung 1.2 million pesos na offer sa kanya ng MPBL. Siguro nga, naghihintay siya ng offer ng PBA na mas malaki pa lalo sa MPBL, dahil alam din natin yung tampo ng isang Stonehordinger nung simulang ito yung na-trade ng Ginebra sa Jeep. Kaya nga ito, hindi na niya tinuloy yung kanyang career sa PBA dahil mas gusto niyang maglaro sa Ginebra. Pero dito sa huhugutin ng Ginebra ngayong Game 2 Finals, medyo malabo, mga kabros, dahil alam naman natin yung C-Stand ay malaki-laking value rin ito sa Terra Firma Jeep. Pero knowing na ito pong Terra Firma ay aalis na nga ng PBA at papasok na nga yung Star Horse Shipping Lines na bagong kupunan dito sa PBA, ay baka dito na nga papakawalan ng Jeep ito pong si C-Stand, and halos lahat naman ng mga players sa Jeep baka nga mawalan na rin ng kontrata dahil nga nabenta na ito pong Terra Firma sa Star Horse. Kaya ito pong si C-Stand, kapag wala ng kontrata ito, pwede itong biglang hugutin ng Ginebra, mga kabrods. Pwede yan, ha. Dati nga nung Asi Taulava, bigla itong hinugot lang ng NLEX from retirement. So hindi na bago ito sa PBA na biglang babalik yung isang player galing sa hugot kontra. Kaya nga ito pong si C-Stand ay alam din naman natin na baka pwede pa niyang mabigyan ng kampionatong Ginebra ng isang beses pa at mahigit pa, dahil alam din naman natin na mas fit siya kay Coach Tim Cone kaysa sa nanggaling siya dun sa San Miguel Beermen kahit nakapagkampiyon siya doon noong 2019. Well, alam din naman natin ang Ginebra kailangan din naman nila ng isang Stonehordinger. Baka pakawalan na nila sa Isaac Go, hindi rin naman nakakatulong, puro injuries lang nangyayari sa kanya. Kaya ito pong si C-Stand, matigas-tigas na maglaro, footwork pa lang, depensa pa lang, kahit import talagang mahirap tibagan ito pong si C-Stand. Kaya ikaw, mga brods, sa tingin nyo ba magandang hugot ba ito sa Ginebra kung sakali ito pong si C-Stand dito sa TNT sa finals round? At kung malabo, next season na lang. Kaya komento mo lang opinion mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.